God, sa amin. Sa pagbuhos, sa pagpapaulan ng biyaya, Panginoon, marami pong salamat, O Lord God. Ngayon din po, O Lord God, humihingi kami ng kapatawaran sa mga nagagawa namin, O Lord God. Sa isip man, salita at sa gawa, O Lord God, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Pagkalinisin niyo po ang aming puso at isipan, O Lord God. Ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, Lord God, para magbigay po kami, O Lord God, ng pinakamataas na pagsamba sa iyo, O Lord God, na walang nakakahadlang sa puso namin, O Lord God, para bigyan ka ng pinakamataas na pagsamba, para awitan ka namin, O Lord God, Jesus. Tanggalin mo po ang sakit ng puso na dinadamdam namin ngayon, O Lord God. Kung meron man, O Lord God, na nakaaway, nakaalitan, O Lord God, ang aming kapatid, O Lord God, tanggalin mo po ang galit sa kanila, O Lord God, Jesus. Palitan mo po ito ng pagmamahal, Panginoon. At magkaroon po kami ng kapayapaan sa aming buhay, Lord God. Maraming salamat, O Lord God, sa pagsama, O Lord God, at paggabay sa amin sa araw-araw, O Lord God. At paglayo sa amin sa lahat ng nakakasama, O Lord God, at ang nakakalayo sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po kaming gabayan, O Lord God, sa araw-araw. Patuloy mo po kaming samahan, O Lord God, Panginoon. At ngayong oras na ito, Lord God, kami aawit, kami magbibigay ng pinakamataas na papuri sa iyo. Samahan mo po kami, Panginoon, dahil hindi po namin ito magagawa nang wala ka. At baliwala lang po ito, Lord God, kung hindi lang po ito para sa iyo, Panginoon. Kaya samahan mo po kami, O Lord God, para mapupo sa amin na nandito ka ngayong oras na ito, Lord God. Maraming salamat, O Lord God, dahil ikaw ay dakila at tapat sa buhay namin, Panginoon. Kahit minsan kami ay nagkakamali, Panginoon, nandyan ka pa rin para sa amin. Maraming salamat, O Lord God, sa patuloy na pagsama. Maraming salamat, Panginoon. Kami ngayon aawit sa iyo, bibigay ng papuri at pagsamba, Panginoon. Makita, O Lord God, sa aming mga mukha, O Lord God, ang ngiti, ang saya, ang galak na binigay mo sa amin, O Lord God. Ngayong oras na ito ay papalakpak kami, sasayaw, kakanta, Panginoon, para sa iyo. Sa iyo lamang po namin ito ibibigay ang pinakabuong papuri, O Lord God. Walang iba po na aming itataas kundi ang iyong pangalan lamang, Panginoon. Ayun lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Tunay na dakila ang ating Panginoon. Tama po ba? Hallelujah! Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Dahil siya dakila at tapat sa ating buhay. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. O dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Sigaw po natin, dakila ang Panginoon. Dakila siya. O dakila siya. Ang Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya.
O dakila siya. Kahit ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan mo. Dakila siya. Sabay-sabay po nating awitin. Dakila siya. 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 Hallelujah! Dakila ang iyong gawa, O Lord God, at pupurihin ka namin, O Lord God. Hallelujah! Purihin ka, Jesus, sa iyong dakilang gawa, O Lord God. Hallelujah! Jesus, ako sa iyo ay humahanga. Matayan ay hindi nalintana. Inako mong lahat ang kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay mo ay hinalay. Purihin ka, Jesus! Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat ng pagkurusa. Binuksan mo ang patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Yeah! Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Pag-ibig mo sa akin, ganon na lamang. Tulad ng isang yaman, di mo mahihirapan. Liwanag ng araw at kalawakan, walang hanggang katapusan, ang biyaya mo nagdampan. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Yeah! Purihin ang nag-iisang ngalan mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka, Jesus. Sige po, awitan natin ang ating Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang
Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, lahat ng pagdurusa, binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Purihin ka, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Lord God, sa iyong dakilang gawa, O Lord God. Dakilang gawa sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Ngayong oras na ito, purihin natin ang ating Panginoon. Ang mga biyaya niya sa atin ay sobra-sobra. Marami mang pagsubok sa buhay natin. Diyan pa rin ang ating Panginoon. Ginagabayan tayo. Hindi niya tayo pinababayaan. Marami mang hadlang sa aking pagsunod, at kadalas ay napapagod. Di papipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong mithi na ikaw ay malugod. Buong katalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Asang kapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Ikaw ay paglilingkuran, isang kapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari, pusang ang kinig, ang buhay na lahat para lang sa mundo. Di man kita kayang higitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamahina. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Isang kapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay ko. Ano bang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. O kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Asang kapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Marami mang hadlang sa aking pagsunod, patuloy na maglilingkod.
Buong galang Siningkuran, nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Sa kapanig mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala ko. Hallelujah. Ikaw ang gantimpala namin, Panginoon. Sa biyayang binibigay mo sa amin, O Lord God, purihin ang ngalan mo. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Hallelujah. Bigyan natin papuri ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Kahit nahihirapan man kami, Panginoon, sa iyo lang kami lalapit, Panginoon. Tanging gantimpala mo lang po, Lord God, ang aming. Hallelujah. Isa pa po, awitin natin. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Hirapan man, kahit pa nasusugatan. Sa kapanig mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala ko. Hallelujah! Purihin ang ngalan mo, Lord God. Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo lang ang lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen! Amen and amen. Po, maaari na po tayo makaupo. Good morning po ulit sa bawat isa. Ayan. Good morning po ulit sa bawat isa. Ayan po. At meron po tayong bagong kapatiran. Ayan, meron po tayong dalawa pong kapatiran. Ang gagawin po natin pag merong bago, yun, i-welcome po natin ang ating mga bagong kapatiran. So, yan po. Papakilala ko po muna ang ating bagong kapatiran. Si Sis Lea de la Rosa. Ayan po. Welcome po! Hallelujah. Welcome po sa Lianang Christian Community. At ating pangalawa, Hermeline Aleste. Ayan po, welcome po sa Lianang Christian Community. Ayan, alam ko po na na-miss po natin ang ating mga kapatiran. At kamustahin po natin ang ating mga bagong kasama. Ayan po, sige po, kamustahin po natin ang bawat isa. Kamustahin natin ang ating ate kuya sa ating mga. Ate Abby, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, tunay nga kami nagagalak at muli ka namin kakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik kamusta ka na, kapatid sa pananampalataya? Tunay nga kami nagagalak
at muli ka namin nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik ay magandang niya tayong isip. At kuya, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya. Ako'y nagagala at muli kang makasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin Upang sa kanyang pagbabalik ay naganyan na tayong isip. Kuya Aljon, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya. Tunay na kami nagagala ay muli ka namin sa kasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik ay madanyag niya tayong isip. Ayan po. Kamusta po ulit sa bawat isa? Hallelujah. Ayan po. Habang nagsisettle down po ang ating mga kapatiran. Hallelujah. Ayan po, let's settle down na po. At dadako na po tayo sa ating testimony time. Welcome po ulit. Good morning po ulit. Ayan. Ayan po, para sa ating testimony. Dahil meron po siyang natanggap na blessings. Parang birthday boy po ata ito. Ayan, happy birthday. So, ayan po, tatawagan ko na po si Brother Raymond Santos. Hello, good morning po. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Ako po ay sobrang nagagalak sapagkat kaarawan ko po ngayon, member na po ako ng Junior Citizens Club. Sobrang, kahapon po celebrate po namin yung birthday ko sa magigiting ng mga tatay. Na ako'y galak na galak at may nag-sponsor pa. Na dapat, sabi ng aming chairman na si Jojo, yaki-mix kami kung mga 10 lang. Kaso mo, sobrang magmahalan mga tatay, 21 kami. Kaya doon na lang kami sa gilid dyan ng yaki-mix. Pero hindi po, napakasarap pong kumain kung masarap ang mga kasama nyo. Sobrang blessed ko kahapon kasi napagitnaan ako eh. Sa kaliwa ko si Pastor Odi. Sa kanan si Pastor TJ. Sa tapat ko si Pastor Nereo. Sabi ko, kukunin na ba ako ni Lord? Huwag muna. Nag-uumpisa pa lang yung journey ko sa buhay. Sabi ko, grabe, nabusog kaming pisikal at espiritual sa pagtuturo ni Brother Rainer. Pwede na po siya magpastor. Ang hinahanap na lang po ni Pastor Nereo, yung mga papalit sa amin. Kasi kami pa, mga tatay, paano na eh. yung mga anak na lang. Kaso, mga anak ko, 2 babae. Si Pastor Nereo. Kaya napakasaya po namin kahapon. To God be the glory po. To God be the glory. Ayan po, belated happy birthday po ulit. Sana all. Ayan po, para naman po sa ating susunod na magpapasalamat, si Sister Aida Miliano po. Umaga po sa lahat. Okay, in behalf po ng aking anak, sabi niya, Mama, magpasalamat ka kasi birthday po niya kahapon. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. So, 18 years old na po siya. Ayan. So, sabi ko nga, hindi na kami ako magpa-party kasi binilan ko na siya ng e-bike. Yun kasi yung kanyang kahilingan. Kaya na nagpapasalamat pa rin po ako talaga sa Panginoon kasi naalala ko kahapon,
16 years po kasi pinagpipray ko na magkaroon kami ng anak na babae. Ayan. Di ba 16 years? Ang tagal naman, naiinip na ako. So 16 years po na namanalangin ako na magkaroon ng babaeng anak. Kasi po yung anak kong lalaki. Then after 16 years po, nagpipray ako ng, isa pa lang po kasi nagpipray na ako ng babae. So, laging lalaki yung binibigay niya sa akin. Sabi ko, Lord, yung babae ang hinihiling ko, bakit hindi mo pa ako binibigyan ng babae? So, after 16 years po, binigay niya ako po ng isang anak na babae. So, naisip ko po kahapon, sabi ko, nung kasing 7 years siya, sabi ko sa kanya, anak, ipagpa-party na kita ngayon. Dahil pumisakit kasi ako noon, mayroon akong myoma, then kailangan pa akong operahan. Sabi ko sa kanya, anak, ipagpa-party na kita ngayon nung 7 years old niya. Kasi baka ako after 18 years, wala na ako. Sabi ko sa kanya, bakit? Saan ka pupunta? Sabi niya, kasi anak, may sakit ako. Hindi ko alam after 18 years kung nandito pa ako. So, kahapon, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nandito pa ako. Eh, sabi ko, salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya ng buhay at lakas sa akin. Sabi ko nga, patuloy lang po tayong maglilingkod. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Yun lang po, and maraming salamat po sa Diyos po ang papuri. Amen. To God be the glory. Basta po sa Panginoon, wala pong imposible. Amen. Sa ating pong susunod ng pagpapasalamat, si Ate Mariciana Nacionales. Mariciana. Morning po. Ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri po sa Panginoon kasi ayun na naman. Last Tuesday po kasi is tinanggalan po ako ng tubig sa baga. And then hindi po yun mapuproceed sana agad-agad kasi kulang po ako ng pinansyal. So dahil po sa LCC family, especially po sa Women's Fellowship po, napagtanggal ko po agad yung tubig ko po sa baga. Pero may dalawa pa po akong session pero okay na po yun. Sinagot na po ng malasakit yung dalawang session po. Pinagpapasalamat ko rin po kay Lord na sabi nga po ni Pastor last Sunday, swerte po ang isang tao kapag may isa siyang mentor. Sa sobrang love po ako ni God, hindi lang po isang mentor binigay niya po sa akin. Buong family po ng LCC, lalo na po ng women's. Sabi ko nga po, this time pagka sunod-sunod na pagsubok po yung dumadating sa akin. Dati, down na ako, depressed na ako. Pero ngayon, sabi ko kay Lord, Lord, okay lang na laging may pagsubok, pero wag mo kong iiwan. Tsaka patatagin mo palagi yung pananampalataya ko po sa'yo. And then ngayon po, mas feel ko po talagang nasa buhay ko ang Panginoon dahil binigay niya po ang LCC family po sa akin. To God be the glory po. To God be the glory. Amen. Parang naiyak po yung iba. Ayan po, para po sa mga gusto pong magpasalamat, next week po, pwede po kayo magpalista sa ushering ministry. So, doon lang po sa baba, di po sila nangangagat pa. Ulitin lang po namin. Baka kasi po natatakot kayo magpalista sa kanila. So, yun po. At wala na po pong magpapasalamat. Tinatawagan ko na po magbabasa ng salita ng Diyos, si Sister Wendy Marquez. Ay, Solangon. Ayun, inabol ko po. Hinabol. Sige, nahabol. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa Hebreo 5, verse 11 to 14. Hebreo 5, 11 to 14. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito.
ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo, sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Last verse, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilalan ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Mapagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang salita. Let's pray. Dakilang Diyos, tunay nga po na pinupuri, sinasamba ka namin, O Lord. Maraming salamat po sa opportunity na ipinagkaloob mo upang gamitin sa araw na ito, O God. I pray, give me wisdom, O God. Fill me with your spirit, O Lord, na maihayag ko ang iyong mensahe sa umagang ito, O God. Maraming salamat po. Ikaw lamang po ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, good morning po sa bawat isa na nandito at nasa kanilang mga tahanan. At maraming salamat sa Panginoong Diyos at kay Pastor sa pagbibigay sa akin ng opportunity na makabahagi ng kanyang salita sa inyo this morning. So, sabi po sa ang ating pong tema is Level Up, a Call to Maturity. Immature or mature? Yan po yung ating pag-aaralan this morning. Sabi po sa Hebrews 5:13-14, for someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. In Tagalog, ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. So yan po yung ating, dyan po iikot yung ating pag-aaral this morning. So sabi nga po, when you say milk and meat, ibig sabihin po noon ay ito po yung salita ng Diyos, di ba? Word of God. Lahat naman po tayo ay dumaan sa pagiging baby Christian, di ba? Lahat naman po tayo, hindi naman tayo naging mature agad eh. Naging baby Christian muna tayo, di ba? And as a baby Christian, we begin with milk. We begin with the basics of the gospel. So, milk muna ang iniinom natin, kinakain natin. Dahil hindi natin kaya kainin pa yung mga solid food, di ba? Pero as we grow and mature, we start feasting on solid food. We dig deeper into Scripture. We learn more about the doctrines of God. Hindi lamang po natin binabasa yung salita ng Diyos, but sinasaliksik po natin ang salita ng Diyos para po tayo ay magkaroon ng kaunawaan, di ba? So lahat po tayo, okay lang, sabi nga okay lang po na to be a baby Christian. But kung ikaw ay matagal ng mananampalataya at you stay na naging baby ka pa rin, yun po yung nakakalungkot, di ba? Matagal ka ng Christian, 1 year, 2 years, pero na-stuck ka na doon sa pagiging baby. Parang naging bonsai ka na, di ba? Hindi ka na lumaki, di ba? So, sino ba itong mga baby and immature Christians? Sabi po, baby and immature Christian ay yung mga new believers who are still immature in their faith and understanding of God's Word. So ito pa yung mga bagong mananampalataya, bagong nakakilala sa Diyos na immature pa. Konti pa yung nalalaman sa salita ng Diyos. Konti pa lang yung alam nila. And then, wala pa silang masyadong, wala pa silang sapat na kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, di ba?
Katulad ko, before, nung ako'y bago palang mananampalataya, sasabihin ng pastor namin, you lead us in prayer. Nako, nang liliit na ako niyan. Gusto ko na magtago. Kasi parang hindi pa ako confident na mag-pray. So, sabihin ko, Pastor, hindi pa ako marunong mag-pray. Gaganon ako kay Pastor. So, but, baby Christian ka pa lang di ba? So, medyo hindi ka pa confident sa mga ginagawa mo, hindi ka pa confident sa mga sasabihin mo. But as you go along, magiging mature ka na rin, di ba? So, yan, new believers who are immature in their faith and understanding of God's Word. So, yan yung mga baby or immature Christians. So, alamin natin, ano bang difference nitong immature versus mature Christians? Sabi po, una, give in to temptation easily. Diba? Konting flirt lang dyan ng mga beautiful girls, bibigay na, diba? Meron ba yan dito? Diba? Nagpa-flirt lang yung mga beautiful girls sa kanila, bibigay na sila, diba? But mature Christian, able to resist temptation. Kahit ano pang gawin mo dyan, maghubad ka man dyan, hindi ka papansinin, di ba? So, ganyan yung mga mature. Meron sila, they can resist the temptation, di ba? Yan yung mga mature. And then, immature, thinks they already know enough of the Word of God. Iniisip nila, alam na nila yung salita ng Diyos. Meron na silang alam. Enough na yung nalalaman nila sa salita ng Diyos. But mature, keeps on studying the Word of God. Masipag mag-aral ng salita ng Diyos. Itong mga mature Christian, di ba? Talagang, they keep on studying. Sabi nga, dapat tayo, we keep on learning din. Dapat mga Kristiyano, we keep on studying the Word. Maging masipag po tayo. Huwag po tayong kung kailan lang natin gustong magbasa ng Bible, saka lang tayo magbabasa. And then, immature, more temporal-minded. Ang isip po nila ay makamundo, ang mga immature. Pero itong mga mature are eternal-minded. Ang nasa isip nila ay yung mga bagay na pangwalang hanggan o yung mga eternal matters, eternal things ang kanilang nasa isip, di ba? And then, immature, always complain. Oy, sino dito yan? Nahihirapan lang ng konti, reklamo na, di ba? Pero itong mga mature, always grateful. Lagi silang mapagpasalamat, di ba? And then, immature cannot forgive others. Ang hirap nila magpatawad ng minsan patay na yung tao, hindi pa rin napatawad, di ba? So, ang sakit noon, di ba? Namatay na nga, hindi pa rin napatawad yung tao na yon. But, mature Christian love others. Kahit yung mga di kaibig-ibig ay minamahal nila, di ba? So, yun yung maganda sa mga mature Christian. Love others. And then, immature Christians talk more. Masalita sila Magagaling ang pananalita nila. Then, kapag may nakita sila na hindi nila gusto o hindi tama, bin-voice out nila yon. Sinasabi nila. Or even, sinishare nila sa ibang. Sinishare na to the point na nachichismis na, di ba? So, yun. But, mature Christian, pray more. Di ba? Pag may nakita sila na di maganda, they pray. Pinapanalangin nila. O kung meron silang hindi nakitang, meron silang nagdamdam sila sa isang tao, they pray. Pinagpipray nila yon sa Panginoong Diyos. And then, immature Christian easily offended. Maramdamin, matampuhin, konting, may nakita lang ng konti, nagdamdam na, nagtampo na, ay, hindi na ako pupunta sa church. Kasi, ganon, di ba? Pero, itong mga mature Christian understands well. Inuunawa nila ang lahat ng mga situations.
bakit nagawa o bakit nasabi ng tao iyon, di ba? So, ganoon, dapat ang mga, yun ang difference ng immature and mature Christian. Ilan lamang po yan sa mga characteristics na alam ko na nakita nyo na kung saan kayo dyan. Nasa immature ka pa ba o nasa mature ka na? Di ba? So, ilan lamang po yan. Pero balikan po natin yung ating teksto this morning. Alamin natin kung ano ba ang immature versus mature. Sa Hebrews 5:13, sabi ang immature lives on milk. Yung mga bata katulad ng mga baby, they can only consume milk, di ba? Kasi mahina pa yung kanilang, wala pa silang ngipin, kaya kailangan nila, pwede lang nilang makonsume ay ang milk, di ba? And then, immature does not know how to do what is right, di ba? Just like a baby, kakainin nila kahit yung mga hindi pwede kainin, di ba? Ano ba yung usually na, minsan na nagiging panganib para sa mga bata, yung mga jolens, di ba? Yung mga jolens, di ba? Pag kinain nila yun, di ba? Kala nila okay lang kainin yon, pero makakasama yun para sa kanila, di ba? So yun, ang mga foods, minsan hinahawakan. Anong madalas hawakan ng mga bata? Electric fan, di ba? Hindi nila alam, pag hinawakan nila yon, maaaring maputol ang kanilang mga daliri, di ba? They don't know. Hindi nila ma-distinguish kung ano yung tama at yung mali, di ba? Pero, ang mature Christians sa Hebrews 5:14, solid food is for them, di ba? Kapag lumalaki na ang mga bata, so, umpisahan na, di ba? Anong usually naglalaga ng potato, di ba? Para ipakain sa mga baby, di ba? Unti-unti, di ba? Hanggang sila ay pwede na silang kumain ng solid food o ng matitigas na pagkain. And then, mature Christians, sabi dito, have the skill to recognize the difference between right and wrong. As you get older, itong mga bata nito, get older and mature, alam na nila kung ano ang dapat at di dapat gawin. So lahat tayo, dapat, alam natin na mali yung sex before marriage, di ba? Adultery, alam natin, kapag lumawak na ang ating kaalaman sa salita ng Diyos, nang mature na tayo bilang mga Kristiyano, alam natin na itong sex before marriage is X yan. Hindi pwede yan, di ba? Adultery, mga bisyo, and then, mga making kwentos, di ba? Yung mga gumagawa ng mga stories diyan, di ba? And then, minsan nagiging mayabang, di ba? So, hindi dapat hindi makikita yan dapat sa mga mature Christians. So, sabi diyan, have the skill to recognize the difference between right and wrong. So, ito na po tayo. How to have a skills of knowing good and evil. Paano natin magkakaroon ng kaalaman para malaman natin ang tama at mali, di ba? Sabi nga, ang mature have the skill of knowing good and evil. So, how to have skills of knowing good and evil? Number 1, ano sabi? We must be diligent. Sabi po sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, di ba? So, sabi, huwag kaligtaan. Basahin ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan, araw at gabi. Hindi lang sinabi sa araw. Hindi lang sinabi sa gabi. But sinabi, araw at gabi, di ba? So, at para daw, upang matupad mo ang lahat ng nasa saad doon. Di ba? Para matupad, you can do, sabi, everything written in it, di ba?
So be diligent means, number one, read your Bible and pray every day. Di ba? Sabi po, we grow in our relationship with God as we spend time with Him in prayer and reading His Word daily. Araw-araw. Hindi lang MWF. Di ba? Araw-araw. Read na, sabi yan, read your Bible every day. Di ba? Read your Bible, pray every day. Favorite ko to. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. And you grow, grow, grow. So, kapag binabasa pa natin ang salita ng Diyos, and we pray every day, lumalago po ang ating relasyon sa ating Panginoon. And we draw closer to Him, we become stronger and stronger spiritually. Nagiging malakas ang ating buhay spiritual. So, and we are able to say no to temptations, di ba? So, kailangan maging masipag, sabi diyan. We pray, meditate the Word of God day and night, di ba? And then, be diligent means don't be lazy. Sabi nga doon, di ba, yung unang message ni Pastor, anong nagiging reason bakit itong mga tao na to ay hindi nag-grow? Ano po? Laziness, okay. Pagiging tamad o pagiging mabagal, slow and lazy. Napakabagal, sabi nga ng binasa ni Wendy, napakabagal ninyong umunawa. Di ba? Ang sakit naman noon, di ba? Ang bagal mo namang umunawa. Di ba? Ang sakit. Ang slow mo naman. Slow ka naman, di ba? So, masabihan ka ng ganon, masaktan ka. Di ba? So, yun po, don't be lazy. Dapat maging masipag po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Di ba? Don't be lazy. Don't be slow. Di ba? And then, to be diligent means pay much closer attention to matters of faith. Di ba? Dapat mag-pay attention tayo, closer, sabi dito, to the matters of our faith, di ba? Sabi diyan, we should devote our time kung paano tayo lalago, di ba? Dapat, don't make excuses. O bakit hindi ka naka-attend ng Bible study? Eh kasi may busy ako eh, di ba? Bakit hindi ka naka-attend ng worship service? Eh kasi meron akong inayos, di ba? Don't make excuses po. Dahil dapat itong mga bagay na to, pagdalo sa Bible study, pagdalo sa worship service, pagdalo sa fellowship, ito po ang nakakatulong para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. So, dapat yung mga matters, yung mga bagay para patungkol sa ating pananampalataya, bigyan po natin yan ng closer attention. Diba? Huwag natin paisi-isi ka lang na okay lang. Kung kailan mo gusto umaten, aaten ka. Pag ayaw mo, di ko feel umaten ngayon eh. Hindi na aaten, di ba? Inaantok ako eh, kasi napuyat ako. Saan ka napuyat? Sa kakanood ng kung ano-ano, di ba? And then, na-late na gumising. Ayaw nang umaten ng service dahil inaantok pa. So, dapat, bigyan po natin ng halaga yung mga bagay na nakakatulong para sa ating ikalalago ng ating buhay espiritual. Diba? Sabi nga sa 2 Timothy 2:15, study God's word carefully to become a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Dapat basahin, study, pag-aralan, pagbulay-bulayan natin po ang salita ng Diyos. So, we must be diligent, sabi diyan. And the second one, para tayo magkaroon ng kaalaman sa tama at mali, we must have discernment. Di ba? Sabi po sa Philippians 1:9-10,
And this I pray, that your love may overflow still more and more in real knowledge and all discernment, so that you may discover the things that are excellent, that you may be sincere and blameless for the day of Christ. So, dapat, sabi diyan, pinipray, masangkapan kayo ng malinaw na kaalaman at pangunawa. Di ba? Masangkapan ng kaunawaan, ng kaalaman, di ba? Hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Diyos, matagpuan tayong malinis at walang kapintasan. Di ba? So, dapat, magkaroon tayo ng discernment, di ba? Ano ba tong discernment? Sabi diyan, to have discernment means, sabi diyan, discernment is a mark of growing in maturity. Mark, sign na ikaw ay nagmamature. Kapag ikaw ay may kaalaman na, meron ka ng karunungan sa distinguish between good and evil, ay sign yon na ikaw ay nag-grow na, di ba? So, kapag nadidiscern mo na kung yung tama at mali, palatandaan yon na nagmamature ka na sa iyong pananampalataya. Okay? And then, sabi dito, not only discern between good and bad, but also between what is good and what is best, di ba? So, yun, di ba? The spiritually mature are marked by testing everything and choosing what is best. Hindi lamang yung good ang gusto nila yung best, di ba? Choosing what is best for others and choosing what is best for their spiritual lives, di ba? So, hindi lamang good ang gusto nitong mga mature Christian. They want the best para sa kanilang buhay spiritual, di ba? So, dapat ganun po, ini-aim natin, not only good, but the best para sa ating buhay spiritual. So ang karunungan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos para tayo ay magkaroon ng kaalaman at kaunawaan kung ano ang tama at mali. Diba? So, discernment. Kapag meron na po kayong alam nyo na, you can distinguish, mali ito. Ito dapat, tama. Nag-sign po yon, tanda yon na ikaw ay nag-grow na as a Christian. Diba? And then, the last one, para to have skills of knowing what is good and what is good and what is evil. Number 3, we must do it. Sabi sa Philippians 4:8 and 9, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Diba? Put it into practice. We must do it. Dapat gawin natin. Kung ano yung sabi diyan, sabi, put into practice, ano sabi? Whatever is true. Whatever is karapat-dapat. Whatever is kapuri-puri. Whatever is totoo. Whatever is marangal. Whatever is malinis. Whatever is kaibig-ibig. At whatever is kagalang-galang. Dapat yon ang nasa ating isipan, di ba? Yun dapat ang nasa ating puso at isipan. And then, sabi diyan, si Apostol Pablo ang nagsalita nito isagawa ang lahat ng natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Diba? So, anong dapat gawin natin sa mga nababasa natin? Dapat put it into practice, diba? Gawin natin. Huwag lamang nabasa, after, wala na, nakalimutan na kung ano yung nabasa, di ba? Put it in, napakahalaga po yun. Put it into practice, di ba? Sabi nga, nakakalungkot minsan may mga Kristiyano na nakasasabi pa rin ng hindi totoo. Sabi diyan, kung minsan,
nakakasabi sila ng mga hindi totoo para lang mapapurihan sila, di ba? Nakakalungkot yun. At minsan nakakagawa sila ng mga hindi marangal. Kristiyano na, pero may nagawa pa rin karumal-dumal para sa ating Panginoong Diyos, di ba? Ang nakakalungkot, di ba? And then, sabi diyan, kaibig-ibig, dapat ang nasa ating isipan, yung mga kaibig-ibig, di ba? And then, marangal, kapuri-puri, di ba? Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever you have learned and received from me, put it into practice, di ba? So yun, dapat i-practice natin kung ano yung natutunan natin, di ba? Amen? And then, second, we must do it, apply it, di ba? Sabi po doon sa Santiago 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. So, hindi lamang pala yung paggawa ng masama ang kasalanan. Ang hindi paggawa ng mabuti ay kasalanan. Alam mo, tama, pero hindi mo ginagawa. Kasalanan po, sabi diyan sa Santiago. Sa Santiago po, ang sabi noon, 4:17. So, gawin ang mabuti. Dapat, we must do what is good. Kung minsan, merong mga, bakit ayaw, minsan may mga sharing, di ba? Kinausap mo na ba? Di ba? Kinausap mo ba na mali yung ginawa niya? Di ko masabi kasi baka masaktan ko siya ma-offend, di ba? Di ba? Ayaw ko siya i-correct dahil baka bumalik sa akin, di ba? Parang gano'n Kung i-correction, bakit ikaw? Di ba? So, yan. Dapat, kung alam natin na nagkakasala itong ating kapatid, we can correct them with love. Sabi nga, with love. Dapat i-correct natin dyan. Okay? So, kung alam niyo po ang mabuti, anong dapat gawin? Gawin natin. Amen. And then, we must do it, have the ability to put our faith to practical use. Sabi nga ni Pastor TJ last Sunday sa message na, dapat teacher na. Pero hindi pa rin. Diba? Kasi bakit hindi maging teacher? Kasi, sabi, leader ka na dapat. Dito, meron dito dapat leader na siya. Kaya lang, kapag pinagsasabihan, oo lang, oo, opo. Pero, ginagawa pa rin. Di ba? Meron doon Alam ko meron yun dito Na? Bato-bato sa langit, matamaan, mag-aray. Okay? Leader ka na dapat, pero, may attitude. May attitude, sabi daw. Di ba? Pinagsabihan na dapat hindi yan ganito, dapat hindi ganito. Di ba? Pero, opo ate. Pero, the following day, o the following week, ayun na naman, ginawa na naman. Di ba? So, dapat have the ability. Sabi niya, kung ano yung babasa, nakikita, dapat ay ginagawa. Di ba? So, if you learn but don't use, then it's no use you learn. Di ba? Anong say ng nalaman mo pero hindi mo namang ginawa? Di ba? Useless na alam mo pero hindi mo ginawa. Di ba? Useless lang yon. So, yan po. Then, to have the skills of knowing good and evil, ano dapat? We must be diligent. We must have discernment. We must do it. Okay. Okay. So, yan, nakita nyo. Maturity requires that the person learn to use our greatest spiritual tool, which is the Word of God, in order to aid our
discernment. And by constant practice, we can distinguish between good and evil. So nakita po natin, di ba? Third week na po ngayon. Nung first Sundays, Pastor Nereo, a call to maturity, seek to listen God's word. And second Sunday, be a teacher. Support and encourage others. And this morning, knowing good and evil, trained by constant practice. Diba? Amen. And then, next Sunday, the final message. Don't miss it po. So, dapat nandito kayo. Amen. Okay, may isang tanong po ako na gustong iwan sa inyo at nawa ay masasagot niyo ito, di ba? Ano yung tanong natin? Are you mature Christian? Mature ka na ba? Di ba? Nawa masugot natin yon. Or do you watch things, listen to things, go to certain places, and hang out with certain people that would not be what is best for your life or others? Diba? Mature ka na ba? Sagutin niyo po yan sa inyong mga sarili, diba? And then, sana, I pray that all of us will answer, yes, from being immature, I am now mature. Diba? Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob mo sa amin, sa iyong mensahe na pinagkaloob, O God. Nawa ito po ay aming narinig at hindi lamang po namin narinig, kundi ma-apply po namin. Sabi nga po, put it into practice. Whatever we learn, O God, whatever we heard, O God, we must put it into practice, O God. At nawa ay tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng skills to know what is good and what is evil, O Lord. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, sa aming mga lakaring pang-espiritual, O God. Tulungan mo po kami na lumakad ayon sa iyong mga salita at ayon sa iyong kalooban. Help us, O Lord, to be a mature Christian, O Lord. Wag po kami mag-stay na baby Christian o wag kami mag-stay na immature Christian, O God. Thank you, Father. Ang lahat po ng papuri, lahat po ng pagsamba. Sa iyo po namin binabalik sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Okay, good morning po. Tayo po ay magsitayo para sa ating panalangin, sa ating pagbibigay. Kaya maraming lumikha, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Sa umaga na ito, Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong binigay na mensahe. Salamat po sa paggamit ninyo kay Sister Letty, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At bilang isang pagmamature na isang Kristiyano, Panginoon, amin pong inihahandog sa inyo, Panginoon, ang aming ikapo. Ipuhin niyo po ang bawat isa, tulungan niyo po ang bawat isa na makapagbigay bilang bahagi ng aming pagpupuri sa inyo. Dalangin po namin ng malilikom sa araw na ito ay magamit po para sa inyong kapurihan, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito, Panginoon. Kayo po ang magbalik ng pagpapala sa bawat isa ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samod na langit sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Malaya na po tayo makapagbibigay.
Good morning po. Ayan po. So, for the drums po si Kuya Nelson. And then for bass po si Jael. For guitar si Aliyah. For keys si Jomela. And sa vocals po Ayet po. Yan. Thank you Yan, po. sa Diyos po ang papuri. Dadako na po tayo sa ating announcement. So, meron po bang mag-a-announce? Hello, hello. Ayan po. So, good morning po sa ating lahat. Hi. Good morning Ayan. po. So, kasama ko po ngayon si Kuya Aaron. Ako po si Aliyah. Ayan. So, ayan, ngayon kilala nyo na po kami kasi, ayan. So, ngayon po, inaanyayahan po namin ang lahat dahil nalalapit na po ang aming Youth and Children's Talents Night. Ayan. So, hindi lang po si Jose Marichan ang sumisilip, no? Pati si Salty. So, abangan po natin si Salty. Ayan. Ayun. So, isa po ito sa mga pakulo po ulit namin. So, we are encouraging everyone to watch us perform live. Ayan. So, yun lang po, Kuya Aaron. Ayan. So, ito pong Youth and Children's Talents Night po ay para po sa, para po, ito po yung tulong ng youth and ng children's po, no, or support po natin para sa atin pong Project Nehemiah. So, ayun lamang po. Sana po suportahan po natin itong gawain natin. Thank you po. Amen. So let's support po ang Salvation Celebration po ng Youth and Children. Ayan po, announcement po sa LCC Christmas Celebration. Meron po bang mag-a-announce? Galing sa Christmas Committee, meron po bang mag-a-announce? Wala pa. So, sumisilip pa lang po siya. So, ready nyo ready nyo na po ang December para po sa ating LCC Christmas Celebration. It's the season to rejoice. Save the date. So, libas nyo po yung cellphone. Tapos punta po kayo sa calendar. Ayan po, December 17, 2023, 2 p.m. So, hapon po tayo. Next po. Ayan po ang ating mga fellowship groups, Bible studies, youth ministry, Saturdays and Sundays, singles ministry, Mondays, Wednesday, and Saturdays. Women's ministry, Monday, 1:45 p.m. At ang men's ministry, Saturday, 8:30 a.m. Ang ating mga Bible study naman po sa evangelism team, Tuesday group, 7 p.m. Sunriser via Zoom. Wednesday group, 3 p.m. Vista Verde via Zoom. Thursday group, 7 p.m. Walnut via Zoom. At Friday group, 3 p.m. face-to-face dyan po sa May Del Mundo. At ang ating prayer meeting po every Friday, 7:30 p.m. via Zoom except first Saturday. Tayo po ay morning watch. So join us as we learn more about God and His Word. Kids Sunday School, Sunday 8:30 a.m. kasabay po ng ating Sunday service dyan po sa may baba. Sa ating tithes and offering naman po, you may kindly give your tithes and offering through GCash. Ayan po yung number ng ating LCC GCash. Do you need something at home? So check niyo po ang ating business circle. So check niyo po ano mga kailangan niyo po sa inyong mga tahanan. Be part of our loop, connect, converse, and collaborate. At please po, like and follow our official Facebook page, facebook.com/LianoCC. So meron pa po bang announcement? Ayun po, magandang umaga po, Liano Christian Community.
Yung pong announcement kanina, yung kung mayroon kayong kailangan sa bahay, yung pong ating business circle, halimbawa, mayroong kailangan na tubero, mga ganyan, mga electrician, ano pa? Pananalangin, mananahi. Meron din tayong mananahi. Okay? Naroroon po sa business circle. Kala ko pananalangin natin. Brother Arlie, lahat kailangan natin ng prayer, no? At praise be to God, wini-welcome po rin po si Sister Leia. Yan po Sister Leia. Hindi siya na-welcome kanina masyado. Siya po ay actually siya yung, marami siyang napuntahan, mga tribo actually. Siya ay member ng New Tribe, ano? At talagang, kanya pong pinupunta yung mga tribo sa iba't ibang lugar, pati po sa ibang lugar na, sa ibang bansa, ay napupunta niya para po mag-mission. So, siya po ang ating magiging speaker mamaya sa retreat ng mga pastors and elders. I really praise God for her ability, talagang ability na bibigay, i-share po sa atin mamayang gabi. So, tayo po tumayong lahat. Kayo ba'y pinagpala? Kayo ba'y mature? Kunti lang yata nagsabi ng mature. Kanina, kung inyong titingnan, gawin yung checklist yon. Lagyan nyo ng box, mga boxes sa bawat opposite. I-check nyo sarili nyo. Mamayang gabi, bago kayo matulog, tingnan nyo at ating pong pagbulay-bulayan yung mga immaturity and maturity. And then kung nakita po natin na tayo po ay may banda doon na immature tayo, then tanggapin po natin, aminin po natin, and then let's try na ma-overcome po natin yung immaturity na yon. Kasi it will affect our lives. Tayo po, ang church, maapektuhan kung hindi po tayo marunong umamin na tayo po ay immature. Kaya nga doon sa pinakahuli, pinaghiwalay po yung letter I am doon sa mature. I am mature. So yun po ang ating prayer for this morning. Help us to be mature, O Lord. And truly, Panginoon, na kami gamitin mo ang aming maturity para sa growth ng gawain ng ating Panginoon. Let's pray. Tunay nga, Panginoon, na kami nagagalak, na nabigyan mo kami, Panginoon, ng katotohanan, sapagkat binanggit mo sa iyong mga salita, sa pamamagitan ng katotohanan, kami po ay mapapalaya. We will know the truth, and the truth shall set us free. And Father, we thank you, O God, for the truth ay nasa salita ninyo, Panginoon. Nakita po namin at naramdaman po namin ang kahalagahan ng pagiging mature sa aming buhay. Hindi kami manatiling immature, manatiling matagal na kaming Kristiyano na until now ay naroroon pa rin ang kahinaan ng aming pong flesh, Panginoon. Madali kaming matisod, madali kaming bumigay, Panginoon. At madali po kami magsalita, mga comments, Panginoon, na kung saan nakikita po ang aming immaturity through our comments, Panginoon, through our action. And we pray and we ask forgiveness, Panginoon. We admit we have sinned, Panginoon, against immaturity, O Lord. And Father, right now, help us to be matured, Panginoon. And we lay down our lives to you, Jesus. Panginoon, tulungan nyo kami. Huwag mo kaming hayaan manatiling baby, Panginoon. Kundi manatili kami, Panginoon, na isang magbibigay kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. So, Father, guide us, O Lord. Holy Spirit, touch us, O God. And continue, Lord, to help us to be matured as we continue, Lord, to know your will, to know your way, Panginoon, in our lives. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Unto Him who is able to keep us from falling,
and with great joy to the only God, hallelujah, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, and be the glory and majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Both now and ever. Amen. Both now and ever. Amen. All the glory are yours, Jesus. Only your name will be exalted in our midst. Only Jesus will be seen in our lives, O God. And only your word will be heard, Panginoon. At dalayan ko, nagpapasalamat po kami sa aming tagapagsalita kay Sister Letty. Salamat po sa kanyang pagpananalita, Panginoon, na ginamit mo siya, Panginoong Diyos, sa araw na ito, upang maging bahagi po, Panginoon, ng iyong mensahe na i-present at bilang instrumento na kanyang mailahan ang iyong mensahe sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanyang buhay. Kayo na po bahala sa kanya, Panginoon. Ano man ang kanyang mga need, O God, we pray that you meet all her needs, O God, in the mighty name of Jesus. And Lord, we thank you, O God, for this day. As we raise our hands, Panginoon, we are committing our lives to you, Jesus. Panginoon, baguhin niyo kami. Kami gamitin mong instrumento na tagapaghatid ng iyong mensahe po, Panginoon. At patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali po, Panginoon. At bibigyan mo kami ng kaligtasan, kalakasan, Panginoon. At dalangin ko, O God, sa mga may karamdaman, sa pangalan ni Jesus, tanggapin ninyo ang kagalingan mula sa Kanya, sapagkat wala pong imposible sa Panginoon. Lahat ay posible. From head to foot, Lord, heal us, O God, in the mighty name of Jesus. Sa may mga suliranin sa tahanan, hindi pagkakabati-bati, Panginoon, Lord, we pray for forgiveness. Lord, we pray for unity. Lord, we pray, O God, for understanding, Panginoon, sa bawat pamilya. At dito sa Church ng Liana po, Panginoon, Lord, we may demonstrate, O Lord, understanding, love, forgiveness, and unity, O God, in our families, in our church, in our community. Be glorified and be exalted, Panginoong Diyos. Panginoon, salamat po. Ito po ang aming dalangin, manang punong-puno ng paggalang sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless all of you. Thank you. Amen. Yan po, ingat po sa bawat isa. God bless po. Happy Sunday! Bye-bye po. Ingat po. Siya, dakila siya, dakila siya, o dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya.
Dakila siya. Oh, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Oh, dakila siya. Ang buong mundo, laging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, 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 oh dakila siya. Hallelujah! Happy Sunday po everyone! Ingat po sa pag-uwi!